Mo na ganitong tema, yung about drugs. Yes, it's my first time. Hindi naman, kaya pinatanda ako dito ng konti. Yung character, kaya gusto ko yung role na to kasi hindi siya pa-cute, hindi siya kailangan, it doesn't need to look. Thank you. And inspiring yung And yun nga, napakabigat lang talaga ang dali ng emotionally ang hirap gawin ng trabaho. Sir, first time niyo po. Naapektuhan ka. Oo naman. Every day on the set. Nadala mo siya sa bahay. Oo, hindi. Dala mo talaga yun. Kunwari, katulad ngayon, ako matagal na kami hindi nag-shoot, tapos na kami. Pero nung napanood ko yung trailer, parang balik na naman sa akin yung memories of Father Tom. And merong nagigising emotionally na a part of yourself na ganun. So, mabigat siyang dalhin kasi nga mabigat yung kwento eh. And naalala mo yung mga parang mihingi nga ng tulong sa'yo, ng mga gantong addict, meron. Exactly. Sa tunay na buhay, wala. Pero a part of our brain cannot distinguish between reality and fantasy. So when you do a role, you do it deep enough, I feel that a part of your brain doesn't, you realize that it's just a role. So nandyan pa rin. So emotionally, apektuhan ka pa rin. So yun lang masarap na-enjoy ko din as being an actor because I discover so many things about myself also, and I'm compelled to have different perspectives. Hindi lang yung perspective ko as a person, kundi nakikita ko din yung perspective of the characters that I play. But when you hear na merong mga co-celebrities mo ang nalululong din sa drugs, how do you feel? Heartbroken. Obviously, and it's scary. Pero kailangan talaga ng habang conversation about that, because from the perspective of people, oh my God, Tita Asta, from the perspective of people na naging biktima, for example, ng mga drug addicts, syempre iba yung perspective nila. It's more punishment. From the perspective naman of people na from the other side, it's rehabilitation and how to balance that, and it's complex. There's no simple solution there. That's why we're here to ask questions and offer different perspectives, and hopefully eventually mas maganda yung mga policies and systems that we are able to come up with in our country. Sir, first time niyo ba role ng pare? Di ba nag-action kayo before? Or? I think may mga role na ako na pare dati, pero mga guestings lang for TV and stuff. Pero ito yung parang full time. Yes, tsaka ito yung ganun ka emotionally immersive. Pero nung bata ba kayo, hindi pumasok sa isip niyo na maging pare? O parang ganun. Duman din sa utak ko, alam mo, maraming dumaan sa utak ko nung kabataan ko. And up to now, I'm still searching for, there's a part of me still searching for asking the philosophical questions about our existence, about why am I here, blah blah blah, and different belief systems. So nagagamit lahat yun sa trabaho ko. First episode pa lang to, may aabangan bang mga action scene din sa inyo dito? Nako, sa mga susunod na mga episodes. Itong first episode, yan establishing lang. Pero maraming layers pa na mangyayari. So, excited akong mapanood din. Na-miss namin yung action niyo after Incognito. Ito parang balik uli kayo sa action. Oo, pero ito hindi action. Hindi ako action dito. Ano talaga to? Ano bang tawag nila? Bagong genre. Thriller. Prestige drama. Wow. I like the sound of it. Diba? Prestige drama. It's a new genre or something. Yan, naputo lang ako kanina dun sa yun sa mga co-actors mo. Agree ka ba kung di ba dati nagkaroon parang proposal na magkaroon ng random drug testing Sa mga artista. sa mga artista? Hindi ko alam eh. Hindi ako expert pagdating sa implementation of anything that has to do with drugs, because ako lang personally, hindi ako uminom ng alcohol. I have nothing against people who drink alcohol, pero ako lang hindi ko hinahanap kasi. So hindi ko alam yung perspective. For example, some people use it for
mental health, for physical health, for whatever. I'm not an expert at it. I don't know. Honestly, I don't know the answer to your question. Pero may idea ko kung how to resolve yung drug problem among celebrities. May suggestions ka since portraying the role na nakatulong ka sa mga addict? Whatever the solution will be, I hope it is born from compassion and humanity, not out of force. Iyan, medyo controversial yung role. Meron ka bang yung yung show, meron ka bang hesitation sa pagtanggap ng role na to kasi baka magkakuha ka ng negative comments from viewers na I'm sure hindi naman, syempre kasama yun. Hindi naman, kahit anong project gawin mo, meron namang negative comments somewhere, artista ka. So, yun. Pero ako, parang ganito talaga, we had to tell this story because parte na ng kultura natin to. Parte ng tayo, pagka-Pilipino, pinapakita doon yung buhay ng mga tao. Tsaka yun yung perspectives. Pero wala tong kinikilingan na political side or I'm personally not interested in political personalities. That's why I've never been associated with politicians, for example. We're storytellers and it's our job to share these stories. Pero personally, anong stand mo sa war on drugs nung panahon ni P. Duterte? Yung nauso yung mga tokhang. As I've said, ako wala akong personal experience. Pero marami ka na rin ibang kwento, pero iba-ibang perspectives. And kaya gusto ko din gawin tong movie na to para ipakita yun, yung iba-ibang perspectives na kasi lalo na ako, how can I talk about drugs? I have no basis. So, we have experts, psychologists, and law enforcement who are experts at it. And ito, gusto ko rin mapanood nila para makakita rin sila ng iba-ibang angulo and maybe find better solutions. Wala ka naging kaibigan lumapit sa'yo na nalulung din sa drugs? Na humingi ng tulong sa akin? Wala, kasi siguro inisip nila, i-judge ko sila because hindi ako wala si Direk involved sa Lino drugs. pumasok sa ganun. So wala naman. Andiyan po. Sir, parang iba tayo dun sa Incognito, you created friendship within sila Daniel, sila Baron, do you have still communication after that? Always. Kumbaga, On a weekly basis. Updated kayo sa isa't isa. Yes. So, aware ka, nakikita mo na open na ngayon sina Daniel at Kyla. are you happy for them na parang they are? Whatever direction they want to take, I love them both, and they're very good people, and I'm sure they will find happiness wherever they go. Willing ka ba magninong kung sakasakaling Mga tanong, oh. Thank you for watching Drug War. Thank you. Hindi nga. Pero, isa pa Sandali lang, may ano ko lang. Teka, hindi pa nakikiss sa'yo eh. Kita Astra. Anak-anakin ko to eh. Sa magsi-selfie. Sige. Go Ay, ahead. magsi-selfie yata. Sandali lang. Go ahead. Pwede nang Tayo sa Drug War. Ayaw magninong. Ayaw magninong. Pati dun sa isang ikakasal, invited ka rin ba? Si Bea. Oh. I'm so hindi yan talaga, I'm so happy for her. Kasi she would be a wonderful wife and mother. I'm sure about it. So I'm really, really happy for the both of them. Do you have advice to her as a friend para maging good Married wife and good partner? Parang ganun. She doesn't need advice there. Sobrang okay yun. Tsaka matagal na kami magkaibigan. Alam niyang mahal ko siya. At I'm so happy for her. And hindi ko alam kung iimbitahin ako. Sana maimbita ako. Wala pa. Na-meet mo na si Vincent. Hindi pa. Pero paano naging ganun kalalim yung friendship? Because of yung serie niya before. Yes. Love yes, to Last. Yes, Love to Last. Umabot mo sa punto parang nag-share siya sa iyo ng mga problems, personal sa mga nangyari sa kanya. We've become friends. Definitely. Tsaka sa simula naman may gap kayo pag trabaho lang. Pero pag araw-araw kayo halos magkasama, magiging magkaibigan talaga kayo siya.
Siya kasi yung nga daw umiiyak dati si Bea eh. Pero na-congratulate mo na si Bea. Oo, nagkita kami accidentally. Ano po sabi? Ano sabi A few niya sa'yo? times. Ano sabi niya sa'yo? Wala, hinahag ko lang siya. Sabi ko, I'm happy for you. So happy for you. Congratulations. Thank you. And she seemed very, very happy. Sabi niyo marami siyang utang na kwento. Oo, marami siyang utang na kwento. At naikwento niya naman po yung iba. Hindi pa kami tumatambay at nagkikwentuhan ng mahaba. Hindi pa. Alam naman ni Vincent na close kayo ni Bea. I'm sure. I hope so. I hope na... And tsaka ako gusto kong makilala rin si Vincent, siyempre. Kasi there must be... he must be someone special and he must be a really nice guy for Bea to fall in love with. So I'm happy to spend time with them at makakwentuhan ko sila sana in the future. Baka kasi magselo si Vincent pag nandun ka. Sabi mo kasi. Tanong ko, may question ako sa'yo. Anong kinalaman nun sa drug war? Naka-drugs kami. Charot. Naka-drugs kami. Kailangan mo ba na-rehab? Basta ikaw ang mag-rehab. Sa kilala mo si Bea, naging close kayo. Anong klase ng lalaki talaga ang bagay sa kanya? So tingin mo? Obviously, yung lalaking nahanap niya na gusto niya makasama pang habang buhay. Kasi siya yung nakakaalam nung hinahanap niya talaga na para sa kanya at sa tingin niya bagay yung personality nila. And I respect and I trust her judgment. Siya yung nakakaalam nun, siya yung nakakilala sa sarili niya. So, Si Baron nakasama mo sa Incognito.